Okay, so I have here two laptops, no? Okay, this one is the laptop 1. Ito po yung pangalawa, laptop 2. No? So I will be using two laptops para po makapakita sa inyo paano po nakakaroon ng data or receiving or transmitting of data sa bawat computers. Again, start po natin yung sa how to configure static IP address. Okay? Kasi nakikita ko sa inyo, you can configure static IP address sa isang laptop lang. However, hindi nyo makikita kung tama po ba yung pagkakagawa ninyo ng static IP address pagka wala pong ibang laptop, no? Okay. So again, dito muna tayo sa laptop number 1 mag-focus. Okay, laptop number 1. We go to the control panel. Let me remind you, no, bago kayo mag-control panel, you check your network if you are connected on a network. Again, dun po sa ating pangalan ng router ng computer laboratory. But then again, baka mamaya po may magreklamo sa inyo or may magsabi sa inyo, ma'am, wala pong internet. It doesn't matter kung merong internet o wala. No? Again, kailangan konektado lang kayo sa internet, sa router ng computer laboratory because the router serve as a bridge, no, of network sa mga bawat laptop na meron po tayo diyan. Okay? So again, so na-check ko na if I am connected on a network. So ito po siya. And then go to control panel. Control panel, hanapin natin. Ito siya. Sino nga po ang pupuntahan natin? Si Network and Sharing Center. Okay. After si Network and Sharing Center, we have the change adapter settings. So, here sa screen natin, meron tayong tatlong network na naka-display. Pag naka-X siya, ibig sabihin, hindi po yan active network. So, ang active network ko po itong Wi-Fi ELSM. Okay, so ito po ang pipiliin ko kasi ito po yung active network natin. So, i-select mo lang siya. I-right click mo. Again, go to Properties. Okay. So, hanapin nyo lang ito, si Internet Protocol version 4. Okay? And then, piliin lang si Properties. As you see, naka-dynamic po tayo. Again, when we say dynamic, naka-obtain an IP address. Ibig sabihin, si computer na po ang bahala kung anong IP address niya. No? So, use the following IP address. Ito po yung sa static. Okay? So, use the following IP address ang pipiliin natin. Now, para hindi kayo mahirapan, kasi 'di ba ang requirement nito IP address, subnet mask, default gateway, hanapin nyo muna yung IP address ng default gateway. So, paano nyo po hahanapin? I-search nyo lang po yung command prompt or CMD. Okay, CMD is a shortcut po para sa command prompt. ipconfig. So, pag in-ipconfig mo yan, no, ito po yung mga lalabas. Ito po yung mga naka-assign na IP address. Pag naka-obtain siya, lagi po nagpapalit yung IP address. So, kanina lang naka 192.168.100.50. Itong laptop 1. Ngayon, naging 52 na siya. No? So, ito po yung default gateway natin. 192.168.100.1. Yan po yung susundan natin. Okay? Again, so, default gateway po, iba po yan. Baka mamaya gayahin nyo po itong nasa screen ko. Iba po yung lalabas sa inyo. No? Pwedeng 192.168.0.1 or .1.1 po yung dulo. No? So, depende po sa laptop niyo. No? I-check nyo sa command prompt. Okay? So, yung default gateway na nakapangalan, ito. Okay, so going back to the control panel. Ito. So, use the IP address. O, default gateway muna. 192.168.100. Ano kasi yung dulo niya? Ano yung dulo niya? 1. So, hindi na po kayo pwede maglagay ng 1 dito sa IP address na to, no? Na 192.168.100.1. So, ang pwede niyo pong gawin dito, 192.168.100. This is number 2 now. No?
Pangalawa na po. So, ito po yung sinasabi ko sa last video presentation na yung first octets, ito po yung mga octets natin, first, second, and third octets, parehas na parehas po yan. Pag hindi po yan parehas, hindi po sila magkikita. Nagkakaiba lang sa fourth octet. Ito po yung sinasabi ko sa inyo, itong pag-ikot ng cursor ko. Sundan ninyo. So, ito po yung number 1 sa default gateway. Yung number 2, yung IP address ng inyong laptop. So, i-check natin yung validate, settings upon exit, and then okay. You have entered an address that is missing its subnet mask. Nakalimutan natin si subnet mask. So, i-press nyo lang po ito, si 255. I-press nyo lang, i-select nyo lang kung saan naman pong lalabas si subnet mask. And then, okay. So, close. So, magaganyan na po ang inyong laptop. So, detecting problems, looking for problems, no? Wala pong problema dito. Okay? So, i-X natin to. X natin. So, naka-connect pa tayo sa ELSM. Tapos, mapapansin ninyo yung inyong network icon dito, no? Paiba-iba, nagiging bilog, nagiging wifi, no? Pero, magiging bilog po talaga yan. Okay? Magiging bilog yan. Check natin. So, IP config nga tayo. If nag-change na siya. IP config, kung napalitan na natin. Technically po, nagbabago lang yung network icon natin. Kapag hindi parehas ng IP address, yung computer ninyo tsaka yung router ninyo. No? Pero magiging wifi symbol po ulit siya pag si laptop mo ay tamang-tama po yung IP address niya. So, makikita sila. So, dito po sa screen ninyo, makikita ninyo na nagpalit na yung IP address ng aking laptop. No? So, itong laptop number 1, lilipat naman tayo sa laptop number 2. Okay? So, sa laptop number 2, gagawin din natin yung step na yon. Pero, yung IP address na sa dulo, iba. So, kung si laptop number 2 po siya, si laptop 1 ay number 2 po yung IP address, ito magiging number 3 na. So, again, check yung Wi-Fi or yung network kung konektado. And then, step pa rin. Control panel. Hanapin natin si Network and Sharing Center. Puntahan sa Change Adapter Settings. So, dito naman, dalawa ang nakitang connection, pero naka-X yung Ethernet. So, si Wi-Fi ang active. So, si Properties. So, Internet Protocol, IPv4. So, ano pong ginawa ko dito? Again, select mo lang siya, and then right-click, Properties. No? And then, si IPv4, Internet Protocol version 4, Properties. Okay, so static po tayo. Use the following IP address. So, ito yung, ano yung IP address natin sa default gateway? 192.168.100.1. Parehas po kayong lahat dyan sa default gateway. No? Okay, so 192.168.100. Kung gusto ko naman maging number 5, kunwari. So, the subnet mask, select mo lang siya. Validate settings upon exit, and then okay. So, close natin siya. So, again, let's wait for it. So, i-X natin ito. I-check natin ngayon si laptop number 2 by going to command prompt. Ito po si command prompt. And then, kanina naging number 53 siya. Number 53 siya kanina. Ngayon, tingnan natin kung nagpalit na po siya. IP config ulit. Pag sinabing IP config, it will check all the IP address. No? Okay, so nakita nyo naman po, from 53, naging 192.168.100.5. Now, let's check if makikita niya si laptop 1. So, iping natin, PING space 192.168.100.2. So, pinging 192.168.100.2 with 32 bytes. Request timeout. So, walang problema to. Basta, inuulit nyo lang po. Ayan. So, nagre-request timeout na po siya. Ibig sabihin, nagtatry na po siyang
maghanap ng connection, no? So, ito, tingnan natin. 192.168.100.1 timeout, statistics 2, packet sent 4, receive 0, lost 4. Meron po siyang nawala, no? Meron siyang nawala. Tingnan natin. Okay. To see, naging below dito, nawalan tayo ng connection. That is why nagka-time out po siya. So, i-connect natin ulit. So, mahalagang i-check nyo lagi ang inyong connection, no? Sa router if you are still connected. So, dapat po connected tayo, no? Kasi tulad niya, nag-request time out siya. Let's wait for it. Wala yung connection natin. So, let's check. Ping natin ulit. Space 192.168.100.2. Time out siya. There might be a problem on our network. Nawawala na naman si ELSM, no? Again, hindi tayo nag-aano po sa sa network no internet, no? So, iayusin po natin. Paano po ayusin ito? Babalikan po natin si Network and Sharing Center. Ito siya. Yung kanina. Yung first step, no? So, disable, enable lang natin muna. Disable and enable. Check natin ito ulit. IPv4 properties. This is okay, validate settings natin. Wait lang natin ng konti. Hintayin natin magkaroon siya ng makapasok sa network. This is a common problem, no? This is a common problem. Kapag hindi siya naging okay sa step number 1, ang gagawin po natin is i-restart natin ang ating laptop. Start. Okay. If nag-restart kayo at hindi pa rin nagmi-meet, no, yung dalawang laptop sa isang network, pwede nyo siyang palitan ulit ng IP address tulad ng ginawa ko dito, no? Pinalitan ko ulit siya, ginawa ko na siyang instead of number 5, pinalitan ko siya ng number 3, no? So, imbes na number 9, pinalitan ko ng number 3, no? So, ito yung IP address na ginamit ko ngayon. So, you will see na nakita na sila, no? Naka-Wi-Fi symbol na ulit siya, hindi na siya bilog, ne? And then, check natin si control panel, si command prompt, sorry. Si command prompt. So, IP config, this is laptop 2, no? Laptop 2. Okay, so na-change na siya. I-ping natin si laptop 1, no? 192. Check natin. Makakamali ako ng number, okay? Nagkamali niya. Yun, 192.168.100.2. So, there should be a data here, no? Dapat may makita na sila. Okay? So, 100.2. Okay.
nagre-request timeout pa rin siya. What would be the possible reason? No? What would be the possible reason? Let's have it. Okay. So, as per checking here, no, dito sa ating laptop number 1, the network discovery is off. No? File and printer sharing is also off. Tingnan natin yung all networks. Okay. Saan ko nakita ito? Saan ko nakita ito? So, ito yung part ng file sharing po natin, folder sharing, no? Doon sa diniscuss ko kanina. Or discuss ko doon sa isang video presentation. So, saan hahanapin ito? So, control panel ulit. Control panel. This is laptop 1. Control panel. So, you go to the active network. Okay, sorry. Okay. Network and sharing center. Yeah, network and sharing center. Okay. And then you go to the change advanced sharing. Ito siya. Ayan. Ayan siya. Oh, again. Again. Ulitin natin. Control panel. And then network and sharing center. Ayan siya. I-change advanced sharing. So, i-check natin. I-on natin mga dapat i-on. So, current profile, this is private network. So, network discovery is on. Setup network connected. Okay. File and printer sharing. Okay. I-on natin yan. Public network. On natin. File and printer. On pa rin natin. All networks. Tignan natin ito. Ayaw mag-move. Okay. Move natin. Ayan. So, public folder sharing, check natin yan. Okay. So, let's do the same with laptop number 2. So, control panel, network and internet, network sharing center, advanced, no? Tapos, on, turn on profile on, and then on. Okay, this one will be turned on also. Okay, so once you're done, let's check it again. Check it again. Dot 2. Ayun, ayan na. Ibig sabihin, successfully nagkita na sila. Ayan, may mga data. No, may mga data. Hindi na siya request timeout. So, ito may mga may clear data na siya. Okay? So, 0% loss. Pag ikaw ay merong 100% loss, ibig sabihin, may problema po tayo. No? So, kailangan 0% yan. So, you can see here, ping statistics, sent 4, receive 4. So, minimum, ito po yung mga natin, data. If nakakonect po sila. O, check naman natin si laptop number 2 dito sa laptop 1. Okay, ping 192.168.100.3 pa to. Tama, number 3. Okay. Okay, ayan, may data siya. So, lahat po yan, gagawin niya po yan, no? Sa lahat ng user, no? Okay. Okay. Now, nagawa na natin yung sharing sa network. Hanapin naman natin yung pag-change ng name ng computer. So, punta tayo dito sa folder na to. Sa folder na yan. Okay? Tingnan natin si this PC. Si this PC, ito siya, sa left side, i-right click natin, and tingnan natin ang properties niya. Properties. O yan, ito ang kanyang pangalan. O, rename this PC. Okay, so rename natin. You can use a combination of letters, hyphens, and numbers. Let's say, for example, this will be name CSS SP2.
Sige. CSS SP2. O, laptop 1. CSS SP2, laptop 1. Tandaan nyo yung current PC name kasi babalik nyo yan, no? Okay, next. You can use a combination of letters, hyphens, and numbers. The PC name can be updated in Azure Active Directory because these laptops, again, no, belong po yan sa DepEd. Okay? Pero yung procedure na ito, you can do on a regular PC. Okay? Para hindi po tayo magkaroon ng problema, baka tayo ay malocate, no? Pagkasi naka-Azure Active Directory tayo, ang mga laptop natin ay naka-monitor sa DepEd, no? Okay. So, ito po siya, no? So, we will not change it anymore. However, tandaan niyo yung pangalan ng computer, no, ng laptop niyo. So, this is laptop 1. Sa laptop 2, this is the laptop 2. This is ayan, this is the name. 28814, yung kanina 51217. Okay, now, tingnan natin ngayon yung network. Okay, dito tayo. Sa baba ng this PC, may nakalagay dyan, network. Folder empty pa rin siya, no? Folder empty. May nakalagay dyan, Aspire Malalansan because this is my another laptop. This is my personal laptop connected to this network. Okay, let's see. Okay. Show more options. Refresh natin. So, wala pa siya, no? Okay. So, ngayon, babalikan natin yung Advanced Sharing Center kanina. No? Punta tayo sa Control Panel. Network and Sharing Center. And then, doon sa Advanced Sharing, di ba nakapag-turn on na tayo? Tinurn on na natin ito lahat. After turning them on, meron dito sa baba, Media Streaming Options. Media Streaming Options. Okay, i-on nyo lang siya. May nakalabas dito kanina, turned on. No? Pagka-turn on ninyo, ganito na po ang lalabas niyan. Okay? So, ito po yung mga i-allow ninyo. Ayan. Ayan. No? Okay, ngayon, babalikan natin ulit yung sa PC kanina. Tingnan na natin kung na-view na niya si network ng yung isang laptop, sorry. So, this is the laptop 2. Ito yung laptop 2. No? Users, admin. So, pwede nyong, ano yan, no? Ayan, lalabas na yun sa desktop. So, ayan. Dito, empty siya. Dito, empty. Pero dito, may laman. It's because these files are not shared, no? So, let's say, for example, mag-share tayo ng file ngayon. Share tayo ng file. Ayan. O, tingnan nyo muna itong sa laptop number 1. Sa laptop 1, I am viewing laptop 1 sa laptop 2, no? Okay. Titingnan natin yung laman niya. Okay, user. Okay, so ito siya, no? Ito siya. Okay. Ito rin siya. Sa laptop number 1, 51217. Ayan, refresh natin. Refresh. So, more options. Refresh. Sometimes, no, pag 2 or more laptops, matagal bago makita yung mga user ninyo, no? Ayan, no? Okay, ayan po yung mga ano, no? So, hindi lahat naka-share, no?
Okay, this is an example of what I shared, no, kanina, no, bago ko siya i-record para sa inyo. Okay? Ngayon, magbabato tayo ng file dito sa laptop 2. No, laptop 2. Tingnan natin. Ito lang ang laman ng laptop number 2. Okay, ayan lang ang laman ng laptop number 2. Ngayon, magbabato tayo ng file sa laptop 1 din also, no? When vice versa. Okay? So, gawa muna tayo ng folder. Sa laptop 1 muna. Gawa tayo ng folder dito. New folder. Laptop 1. LP1. Ayan, LP1. Sa laptop number 2, gagawa rin tayo ng folder. Gagawa tayo ng folder. New folder LP2. Ito siya. Okay. So, parehas natin i-share yan. Okay. So, i-select mo lang yung ginawa mong folder. Go to properties. Yun, nakita niyo si sharing. Ayan siya. So, i-click nyo lang yung share. Dito, owner, no? Dito sa arrow na to, makikita niyo yung list ng user. So, admin, student, teacher, everyone. So, pipiliin po ninyo everyone. And then, add. Okay, everyone permission level. Ang gagawin po natin dito ay read and write and then share. Okay, and then, i-done na po natin ito. So, advanced sharing. Tignan natin ang advanced sharing. So, share this folder. Ayaw, mag-check kayo. Share this folder, LP1. Okay, apply. Okay. Close. Same process with laptop number 2. Okay. Done. Advanced sharing. Apply. Okay. Close. Okay, ngayon. Walang laman si laptop 2. Walang laman yan. Walang laman si laptop 1. No? Okay, magbato tayo ngayon ng file. No? Magbato tayo ng file sa laptop 2. Okay? Ang gamit ko ngayon, again, ang gamit ko ay ang laptop number 1. Gagawa ako ng file sa laptop number 2. Okay? Dito tayo sa network. Hanapin natin ito, ang laptop number 2. So, mahalaga na alam niyo yung PC name ng inyong laptop. No? So, nakita niyo na dito. Yan, LP2 nakalagay. LP2. This is a shared file. No? Folder, sorry. This is LP2. Ito yung users dito. Ito yung users. Loading ng ating laptop. Nawala ang ating connection dito sa isa. O, kaya siya nag-loading. Nawala ang connection dito sa isa. Okay? Time to time, kailangan natin check kayo ng network. Kasi nadi-disconnect sila. Ayan. This is an example, no? Ito pa example natin. Wait lang natin mag-connect kasi baka hindi magawa si folder. Ayan. Okay. Asan si LP2? Di pa siya nag-update kasi wala pa siya dito. Ito pala. Desktop. Sorry. Ito si LP2. So, si LP2 ay naka-under siya sa desktop ng laptop number 2, no? Si LP2. And then, we create a file here. Let's say, gawa tayo ng PowerPoint or ito na, text document. Congrats.
Si Congrats, no? Si Congrats nandyan, nalipat na dito sa laptop number 2. So, kapag ganyan, nakagawa kayo ng ganyan, ibig sabihin successful na po. O, how about, gawa naman tayo sa folder ng laptop 1. Nagkamali ako kanina yung 28814. This is the laptop 2, no? Yung 51217, this is laptop 1, which is ito po, no? Okay, so the CP, hanapin natin si laptop 1. So, LP1 users. Dito po tayo sa user, ha? User. And then we go to the admin because our laptops are under admin kasi admin user po, no? Lahat sila. And then sa desktop, since sa desktop po tayo nagawa ng folder. Sa desktop. And ayun si LP1. Gawa ng folder. Gawa ng file, gawa ng file. And text document. So, congrats 2. Ayun. 2. Yan. Okay, enter. Napansin nyo kanina, yung mga file, let's say for example, ito pong mga slides na nandito sa desktop, naka-share din siya. Ayan, oh. So, nabiview nyo sila. Example. Oh, ayan. Sorry, si ma'am principal pala ito. Okay. The presentation. Ayan, nabiview na sila. Pag ganyan, no? Pag ganyan po, you are done, no? Pag na-access niyo yung file ng bawat computer. So, ibig sabihin, hindi lang po dalawang laptop ang gagamitin ninyo, no? Sa isang grupo, lahat po kayo may individual laptop and you will do all the steps, no? You will do all the steps po. Okay? This is the presentation that we had last video presentation. Ito po siya. Okay. So, pag-aralan niyo po siya, no? Mag-practice po kayo. Practice kayo, use the days, no? I-maximize nyo po ang mga oras ninyo sa pag-practice nito and then we will schedule the performance, no? By group tayo, no? By group. Okay? And then i-discuss ko rin or i-present ko rin yung criteria sa inyo.